Si Molana. Ayan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ilang oras na lang, bagong taon na naman. Bagong pag-asa. Sana nga magkaroon ng bagong pag-asa. At ituloy natin ang panalangin. Sana matupad ang wish ni Cara David. At isa pang panalangin natin, sana may ma-overdose. Alam nyo na kung taga saan yun dapat ma-overdose. At pag yan po ay na-overdose, sasaya po ang Pilipinas. Ayan, pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat. Teka, formal natin simulan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Ilang oras na lang, bagong taon na. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, si BBM. Kung siya po ay nababaan na tayo dahil -3 doon po sa SWS, grabe po to. -15 at -14. Samantalang si BP Sara po ay +30 at 32. Ang layo na po ni BBM sa katotohanan. Pag ganyan ang negative, kawawa naman. Bakit hindi pa? Hindi mo ba maintindihan yan, Mr. President? Ako na po magpapaliwanag sa iyo. Ang ibig sabihin po ng negative, ang rating mo, ayaw na sa iyo ng mga Pilipino. Iyan po ang katotohanan, Mr. President. Ha? Mahirapan ka nang ibangon ng Pilipinas dahil wala nang nagtitiwala sa iyo. Ha? Masama rin ang dating ng iyong paglilingkod. Negative. Ha? Ang iyong performance rating, negative. Ang iyong trust rating, ang tiwala sa iyo ng mamamayan ay negative. Kaya Mr. President, mag-isip-isip ka na. Okay, pag-usapan po natin yan mga kapatid, pero bago yan, kung bago ka pa lang, no, pag-usapan din po pala natin, ito po, no, bagong script nila, ang may kasalanan ng Cabral file, si Leviste, dahil hindi raw po maayos, hindi raw po, kaduda-duda daw po yung paraan ng pagkuha. Ano ba ang importante? Ano po ba ang importante sa impormasyon? Yung laman po ba ng impormasyon o yung paraan ng pagkuha ng impormasyon? Pag-uusapan din po natin, ito po, no, yung mangyak-ngyak po si Ace Barbers at ang ginagawa nyo daw ng mga DDS, yung mga ginagawa nyo raw mga Duterte supporters, yung ginagawa nyo raw ng mga mamamayang Pilipino kay Akop ay hindi raw po pagka-Pilipino. Ayan, babanatan din po natin yan si Ace Barbers sa kanyang tinura na yan. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na po natin, no? Ito po, kalalabas-labas lang po ng Pulse Asia. Ha? Ito po ang rating ngayon ni BBM. Ito po, in the most recent Pulse Asia survey from December 2025, Vice President Sara Duterte held higher approval and trust rating compared to President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. Alam po ninyo mga kapatid, yung talagang totoong kinikilala ng mga rating. Ako po, dalawa lang po ang kinikilala ko kahit noon pa po kayo nanonood sa akin. Yung mga bagito po, hindi naman natin outright sinasabi na mali ang mga rating nila. Kaya lang po, ang kakulangan po nila yung
haba ng panahon. Kumbaga, hindi pa po sila katiwa-tiwala. Yung mga bago na yan, yung Octa Arts Dancers, yung pong No Limit Tangere, yun pong WR Numero. Mga bagito pa yan eh. Kumbaga, wala pa po silang track record para papaniwalain. Pero ito pong dalawa na to, SWS at saka Pulse Asia, eh talagang pag naglabas po yan ng survey, talagang kinakailangan nyo pong seryosohin kung kayo po ay mahilig sa politika, no? Dahil may track record na po sila na yung kanilang pinagkikitaan talaga yung pagsasarvey, no? Kasi po mahirap pong trabaho yung pagsasarvey. Kinakailangan diyan hindi ka nakikitaan na ikaw ay bias. Marami kasing survey company sa totoo lang po ay binabayaran ng mga politiko para palabasin na kunwari sila ay nangunguna sa survey. Marami na po niyan. They come and go. Pero ito pong SWS at saka itong Pulse Asia, no? Eh alam nyo po, yung mga survey na yan, dekada na po na pinagtitiwalaan yan. Kumbaga yung mga resulta nila, mas malapit sa katotohanan. Kaya siniseryoso po to. Pag halimbawa po, WR Numero, o kaya No Limit Tangere, o kaya Octa Arts Dancers lang po yung nagpalabas ng survey, medyo pinagdududahan pa yan ng mga tao kung kapanipaniwala ba, di ba? Okay. Pero ito pong Pulse Asia at saka SWS, napakahaba na po ng kanilang track record. Kaya seseryosohin mo yan. Eh, isa lang naman pong politiko hindi sumiseryoso dyan. Si BBM. Nung tinanong po si BBM, nung tinanong po si BBM kung ano po masasabi niya sa -3 net rating niya sa SWS, eh sabi niya, isang rating lang naman yan pa eh. Hintayin natin yung ibang rating. Eto na po, yung resulta ng ibang rating, mas mababa pa. mas mas mababa pa. Kung dito po sa SWS, -3 lang po ang rating ni BBM. Ito po, ang lupit na po, no? Okay, tignan po muna natin. So, kung papansinin po natin, ang rating po ni BBM, eh, pababa po ng pababa, no? Consistent po. Buhat po nung pinakulong nila si Tatay Digong. Diyan po nagsimula na talagang yung semplang talaga na negative na. Nagsimula pong nag-negative yung pong rating nito ni BBM. Ngayon nga po, ito nga pong rating ni BBM ay talagang ultra negative na po. At saka ang malupit po, no? Ang malupit po nito, yun pong mga rating ni BBM, talagang wala kang pag-asa na na pataas, aakyat pa siya eh. Di ba? Kasi ito pong rating na to before Pasko, di ba? O ngayon po sa January, sa tingin ko mas bababa pa rating ni BBM kasi wala pong napakulong. Yung mga script po nila talagang mga imposible. Wala nang nakulong ng politiko na anyabang-yabang nila noon na nagsabi na before Pasko o maraming magpapasko sa kulungan. Isang diskaya lang po ang nakakulong dahil po sa kaso dyan sa flood control. Napakaraming congressman yung nababanggit, napakaraming senador yung nababanggit. Wala, hindi isa. Kaya record breaking talaga. Pagdating po niyan, alam niyo po, pagdating po niyan sa January, mas lalong bababa yan. Ito po, Ferdinand Marcos. Pababa po ng pababa. Teka, nasa na ba yung rating na yan? Lintik na yan.
Hindi ko na makita. BBM, BP Sara, rating, Pulse Asia. Mm. Ang layo po ni BP Sara, no? Yung totoong rating po niyan, 56 kontra sa 34. 54 si BP Sara kontra sa 32. Ime-menos nyo ngayon yung tinatawag nating para makuha po natin yung net, ime-menos po natin yung approval at disapproval. O kaya po negative si BBM. Ang dami naman ito. Ayun, nakita ko rin. O, ito po ha. Hindi pa pala. Saan na napunta yung kodigo natin? Mas kamote po si BBM. Trust rating niya ngayon ay negative 15. Approval rating niya ay negative 14. Samantalang ang trust rating ni BP Sara ay 30% at ang approval rating naman po ay plus 32%. So napakalayo na po ng inabot ni BBM. Sana mag-isip-isip na siya. Lalo na po sa Mindanao. Nako, nakakaawa po si BBM pagdating po sa Mindanao dahil halos wala na pong may gusto sa kanya sa Mindanao. Ayan po. Halos kalahati po ng Pilipino ay ayaw, disapprove sa performance ni BBM. Samantalang mahigit po sa kalahati, small majority naman ang nagsasabi na mataas ang approval rating ni BP Sara. Dito po, tignan po natin, no? Sa Mindanao po, 96% ang trust rating ni BP Sara. Samantalang si Marcos po sa Mindanao ay 8% lang po ang trust rating ni BBM sa Mindanao. 86% ang distrust. Kay BP Sara po, 96%. Kaya mag-iisip-isip na po. Lahat po ng mga gustong tumakbong senador, lahat po ng mga taga Mindanao na congressman, mukhang mahihirapan na po sa ganito pong rating na halos solid. Ito po ang tunay na solid. Solid South, no? 96% ng Mindanao ay pabor o may tiwala kay BP Sara. Sa Visayas naman po, 67% ang may tiwala kay BP Sara. Kay Marcos naman po ay 26% lamang. At sa Metro Manila, si BP Sara ay mas mataas pa rin kaysa kay Marcos. 44% at 31% naman kay Marcos. So lahat po negative si Marcos, no? Doon lang po sa Luzon.
Kasi taga ron sila, yung medyo northern part ng Luzon, yun lang po ang nakuha. Lahat na po. Metro Manila, negative si BBM. Visayas, negative. At lalong-lalo na po sa Mindanao, tambak. Kaya po talagang game changer po ito, no? Kung inaakala ng mga dilawan kakamping at ng kung sino pa pong mga loyalista, yung mga natitira pa pong mga loyalista, kung inaakala ninyo na mauulitan ninyo na magpapapirma kayo sa mga congressman at magkakaroon uli ng impeachment, second round ng impeachment, no? Oy, Amik, welcome back sa Pilipinas. Mag-isip-isip po kayo sa taas po ng rating ni BP Sara kumpara kay BBM. Talagang kulelat na po kayo. Ito po, alam natin, mali ang diskarte nitong mga dilawan na to, no? Pagkakataon nyo na sanang magpalakas kung kayo po ay nag-all out. O kaya po, ang taas ni BP Sara, solo po namin. Solo po ng mga Duterte, tanging mga Duterte political forces lang po, mga politiko na kaalyado lang ni Duterte ang totoong ang totoo pong nagsasagawa ng anti-corruption drive. Alam nyo po, basang-basa na ng mga tao yan. Akala po ng pinakamali na diskarte ng mga dilawan sa lahat ng kanilang maling diskarte. Ito pong habang namamayagpag yung trust rating ni BP Sara, habang namamayagpag yung approval rating ni BP Sara, ay gusto nyong sampahan ng kaso si BP Sara. Warak na po ang tsansa ninyo na makabangon pa uli. Lalo na kayong mga dilawan. Sinayang ninyo ang pagkakataon. Imaginein ninyo, no? Imaginein po ninyo, ilang dekada nyong binanatan yung mga Marcos. Ilang dekada nyo sinasabihan na magnanakaw. Ilang dekada nyo sinasabihan na kriminal ang mga Marcos. Ilang dekada nyong sinasabi never again. Ilang dekada ninyong paulit-ulit, no? Na sinasabi ninyo na ang mga Marcos ay mga walang kwentang tao. Pagdating na isinusukan na muli ng mga Pilipino ang mga Marcos, tsaka kayo kumampi. Di ba? Ang galing. Alam po ninyo yung eto pong pangyayari na to, parang yung mga dilawan nag-political suicide. Di ba? Kasi syempre hindi naman po pwedeng wala kang kakampihan eh. Kung meron pong nag-uumpugan, alam naman po nila na sila po ay extra lang. Wala na pong, yung ibang puwersa wala naman na po yan. Yung dilawan lang po kasi sila yung third force eh. Sa totoo lang po, ang naglalaban lang na puwersa ngayon, Maka-Duterte at anti-Duterte. Kung ano po ang rating ni BP Sara, ganun po ang labanan ngayon. Yan. Kung gaano kataas yung rating ni BP Sara, mali kayo ng kinampihan eh. Doon kayo sa palubog na barko. Ang hirap pa namang ipagtanggol niyan, di ba? Paano nyo nakakayang ipagtanggol? Yung mga Makabayan Black, okay na tayo rin. Wala na, hindi natin pinoproblema yan dahil kahit kailan naman hindi nakapagpanalo yung Makabayan Black ng senador eh, di ba? So, wala na po yan. Yung isa namang talunan lagi, pagka mayor lang nga eh. Paano kasi seryosohin Trillanes? Paano ka namin seryosohin Trillanes? Kita nyo ha, ang sumiseryoso na lang po kay Trillanes, mga media na lang. Ano sabi ni Marcoleta sa mga media natin? Mga bayarang media. Mga bayarang media na lang ang sumiseryoso kay Trillanes. Paano ka namin seseryosohin? Mayor nga, hindi ka manalo. Di ba? Ano yung political clout mo? Ano yung bilang mo sa politika? Lalo naman yung ikaw naman dalawa yan sila eh. Yung isa si
si Mr. Papogi. Porket na, porket na, anong tawag doon, nai-involve kay Risa Ontiveros, feeling pogi na masyado to si Ronald Llamas. Yan dalawa na yan. Press na lang ang, talagang media na lang po ang pumapansin dyan. Ano man sabihin yan, wala nang talab sa amin. Pero mo sabihin ni Llamas na humihina na raw. Pareho sila ng dialogue eh. Kaya nga hindi po nagkokopyahan, isa lang po pinagmumulan. Kay Trillanes, umuunti na lang ang sumusuporta sa mga Duterte. Si Llamas din, nagpunta raw siya sa ibang bansa. Kumukunti na lang ang suporta ng OFW sa mga Duterte. Pagdating sa mga rating, iniiwan yung mga amo nyo. Yan. Kayong dalawa, wala nang sumiseryoso sa inyo. Dyan sila kumukuha ng mga yan yung sinusunod nila eh. Discarding pampolitika, si Llamas at si Trillanes. Kaya kita nyo, sino yung binibintang nila kay BP Sara na kinakausap daw ni BP Sara? Si Madriaga? Meron pa ba nagdadala kay Madriaga ngayon? Meron pa ba? Miski yung mga taga-media, tinabla na eh. Ayaw na namin i-cover yan. Halatang halata naman ng naglolokohan lang tayo eh. Si John Vic, sinabi na hindi naman nagkakausap yan. Kaya magpalit kayo ng mga political strategies nyo. Kung ang political strategies nyo, si Llamas at si Trillanes pa rin. Si Llamas, kahit na anong takbuhan yan, di mananalo yan. Si Trillanes, proven na. Vice President, Senator, Mayor, talo lahat. Tapos yan ang susundin nyo. Kung kayo, sumunod kayo sa tao, sa kagustuhan ng tao, nakipag-alyansa kayo, hindi kay BBM, nakipag-alyansa kayo sa mga Duterte, baka makakapalag-palag pa kayo. Wala naman po nananawagan na bumaba pa siya. Kahit na po, alam nyo po, yung zero, mahigit pa po yung negative sa zero. Baka hindi lang po natin alam. Pagka negative ka po, mahigit ka po sa zero. Alam niyo po ba yun? Daig mo pa yung zero nun. Palayo ka ng palaki negative mo. Palayo ka ng palayo sa zero. Mas pasama yung record mo. Hindi po yung akala ninyo mas kulelat na yung zero. Hindi po. Mas kulelat po yung negative kaysa sa zero. Okay. So, sorry na lang kayo mga dilawan. Mali kayo. Kita nyo. Kung ang ginawa nyo sana, nag-ala Rowena Guanzon kayo. Si Rowena Guanzon, pwede pa makapalagyan. Diba? Kung hindi rin lang yan maarte. Kung hindi lang mag-iinarte si Rowena Guanzon at talaga siya isumanib na sa magpag-guest candidate siya sa mga Duterte sa susunod na eleksyon, malaki pag-asang manalo niyan. Eto pala si Libiste, qualified na maging senador yan. Pwedeng-pwede na. Dalawa na magiging mag-ina, magkakaroon naman na mag-ina sa Senado ulit. Okay, punta na po tayo. Ito po ganito po ang gusto nila ngayon. Ito ngayon ang pinagkakaabalahan nila na, anong tawag dyan? Script. Ang bagong script nila, si Leandro Libiste, ay na-acquire wala na sila hindi na nila ma-deny Hindi na nila ma-deny na
yung nilalabas unti-unti ni Leandro Libiste ay talagang kay Cabral. So bago na yung script nila. Ang script na nila ngayon, illegally obtained yung ginawa ni Libiste. Parang mas importante pa, kaya kahit totoo raw yung kay Libiste, hindi raw magmamatter yan kasi illegally obtained eh. Alam nyo po, katarantaduhan nyo, pinaglululoko nyo kami. May kopya yung DPWH. Di ba? Okay. Kung sinasabi ninyo na yung kopya ni Libiste galing sa inyo, alam nga naman binigay nyo lahat ng kopya, wala natira. Ang sinasabi ni Libiste, may anomalya sa budget sa 2025, may anomalya sa budget sa 2026. Tapos ang sasabihin nyo, baliwala yan kasi illegally obtained. Hindi po yun baliwala. Kasi may ebidensya kayo. Nasa inyo, hawak ninyo. Kung illegally, hindi ako abogado. Ipagpalagay na natin na tama kayo. Kasi abogado yan si Kokoy. Opo, si Ridon abogado yan. Kaya pang-abogado yung argumento niya, di ba? Sabi niya, dapat daw ang mag-prove si Libiste. Walang kinakailangang i-prove si Libiste. Nilabas niya lang. Ang sabi ni Libiste, mayroon akong kopya. Ilalabas ko lang to kung gusto ni Vince Dizon. Hanggang ngayon, Vince Dizon, bakit ayaw mong ikaw na lang ang lumabas? Maglabas pala. Simple lang naman yan eh. Pinagbibintangan kayo ni Libiste na may anomalya sa 2025 at 2026 budget, may insertion. Ngayon, para patunayan ninyo na walang insertion, ilabas ninyo yung files ni Cabral. Kasi sabi ni Libiste, dyan yung insertion makikita. Bakit takot kayo ngayon na ilabas? Kasi nga, may anomalya. Di ba? Ang gusto ninyo, hindi nyo na lang ilalabas, baka makalimutan na ng taong bayan. Hindi na po kami makakalimot. Parang ang gusto nilang palabasin, okay lang na magnakaw, wag lang illegally obtained. Mas makasalanan pa yung namuwersa. Sa logic nila, mas makasalanan pa si Libiste hindi nagnakaw kasi pinersa niyang kunin yung papeles ng mga magnanakaw kaysa sa mga magnanakaw. Mas masahol pa si Libiste kasi pinersa niyang kunin yung listahan ng mga magnanakaw. Saan ka nakakita? Kayo rin naman, may listahan din kayo ng mga magnanakaw eh. Bakit hindi nyo ilabas? Si Libiste, nilalantad niya yung mga magnanakaw, sinasabihan yung illegal yung ginagawa niya kasi nilalantad niya yung magnanakaw. Samantalang kayo, may listahan kayo ng magnanakaw, ayaw ninyong ilabas. Bakit? Pinoprotektahan ninyo yung mga magnanakaw. Ngayon, dahil dyan, para maprotektahan nyo yung magnanakaw, nagsampa na naman kayo ng ethics committee complaint, magsasampa na naman kayo ng ethics complaint dito kay Libiste. Bakit hindi nyo kasuhan yung mga magnanakaw na nasa listahan ni Libiste? Alam nyo, inuulit-ulit ni Libiste, hindi naman outright magnanakaw kayo eh. Kailan lang kayo magiging magnanakaw? Yung hawak niya, hindi niya pa napapatunayan kung magnanakaw kayo. Ang hawak niya, sino yung may mga insertion? Sino yung mga nag-request ng budget? Sino yung mga binigyan ng budget? Bakit pumapalag kayo? Kung may budget kayo, ipakita nyo yung project nyo. Ito yung budget na 150 million. Isang hagdan na 10 baitang. Putya, magnanakaw ka talaga. Kung naitayo mo lang sa 150 million ay isang hagdanan, magnanakaw ka. Bakit kayo takot na takot?
Bakit ayaw ninyong ipakita yung listahan ng mga may insertion? Halimbawa, humingi ka ng project. Yan yung nakalagay kay Cabral. Para lang maunawaan nyo kung ano ba yung listahan. Yan po yung mga nanghingi ng project kay Cabral. So nilagay naman ni Cabral. So mapupunta dun ngayon yung project. Humingi yung congressman. May project siya ron. O yan po. So walang problema. Kung yung congressman humingi, binigyan siya ng budget, walang problema yung congressman. Dapat nga proud yung congressman eh. Nakahingi siya eh. Di ba? Kasi pinagpapalagay natin yung project na yan para sa kanyang constituents. Kailan may problema tayo sa paghingi ng budget? Kung yung hininging budget ay napunta sa bulsa at hindi naging proyekto. Kaya tama si Leandro Libiste. Hindi lahat ng may budget ay pwedeng tawaging magnanakaw. Yung mga hindi lang dinala sa budget, kundi dinala sa bulsa nila. Bakit natatakot kayo? Dapat nga proud kayo eh. May project kami nakuha sa DPWH. Ito yun. Di ba pinagmamalaki ng congressman? This project, this barangay hall was made courtesy of Congressman Manhik Manaog. O ang dialogue nila ngayon, aba, illegal yan. Illegal yung dokumento na yan ni Libiste. Paano nangyari yun? Negative na rin daw sa hiya si BBM. Pwede naman. Wala nang hiya-hiya. Kahit negative 15 na, negative 14. Ang dialogue nila, dapat makulong si Libiste dahil naglalantad siya ng mga magnanakaw. Maganda bang script yan? Matutuwa ba sa inyo yung tao? Pinagbabawalan nyo si Libiste na ibulgar yung kanyang nalalaman? O kung ayaw nyo kay Libiste, eto, baka gusto nyo rito sa tao na to. O eto po, may mga ano pa eh. Akala mo kriminal si Libiste, may mga testigo pa na hindi nagpapakita ng muka na sinasabi na puwersahang kinuha. Alam nyo po, kahit ninakaw pa yan, dokumento na yan, patutunayan nyo ngayon, pag nalabas, halimbawa, merong mga journalist na nakapagnakaw, halimbawa lang nagnakaw sila ng dokumento, nilantad nila sa publiko. Sasabihin nyo ba na, ang sasabihin nyo lang ba, kahit totoo pa yan, illegal naman yung pagkakakuha nyo. Sagutin nyo kung totoo yun o hindi. Okay. Ngayon, para po wala pong, hindi na po natin pag-usapan kung illegal ba yung ginagawa ni Libiste o hindi. Ano po bang gusto nyong malaman? Yung katotohanan po ba? O yung gusto nating itago na lang yung katotohanan? Dalawa lang po yung pagpipilian natin eh. Matagal pong usapin yan. Bilyonaryo yan si Libiste. Sa tingin nyo ba walang kakayahang mag-hire yan na magaling na abogado? Ang sasabihin nyo lang kay Libiste, illegal yung kanyang ginagawa dahil gusto niyang ilantad yung mga magnanakaw? Anytime. Mas gusto namin yung illegal yung ginagawa na naglalantad ng mga magnanakaw kaysa yung sinasabi nyo na wag nating ilantad yung mga magnanakaw dahil illegal yan. Kailan pa naging illegal yung ilantad mo yung mga magnanakaw sa gobyerno? Baliktad eh. Kung sino yung naglalantad ng mga magnanakaw, siya yung kakasuhan sa ethics. Siya yung sususpindihin. Sabi nga sa inyo, hindi naman takot na maging mawala sa pagiging congressman yan. Hindi naman katulad nyo yan na umaasa lang kayo sa Congress.
Okay. Punta po tayo rito sa reaksyon. Naiyak pa po to si ano eh. Hindi. Ito pa pala. Oh, sabi nyo, silibiste lang. Ito po. Lumabas na naman to si Magalong. Sabi ni Magalong, ito po, hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Yan po ay ayon kay Mayor Benji Magalong. Oh, pinatotohanan po ni Mayor Magalong na pareho po sila ng files. Meron din palang files to si Mayor Magalong. Pareho daw sila ni Cabral. Oh, yan, katulad niyan. Kay Libiste. Sabihin nyo ng illegal. May kopya rin si Magalong eh. May kopya din si Lacson. May kopya din si Vince Dizon. Hindi naman dapat usapin kung sino yung kopya ni Libiste kung paano niya nakuha eh. Ang importante, ilabas ninyo yung mga kopya ninyo nang malaman ng taong bayan kung sino yung mga magnanakaw. Simple lang yan eh. Kunwari nakalagay, paano po namin malalaman? Kunwari nakalagay, Sandro Marcos, meron siyang proyekto. Ano yung proyekto na yun? Halimbawa, dahil DPWH, halimbawa, tulay. Titignan ng mga tao kung may tulay ngang pinatayo kay Sandro Marcos. Kung wala, ganun po yun. Ninakaw yun. Halimbawa lang to, hindi ko alam yung laman yan. Hinalimbawa ko lang kasi siyang isa sa pinakasikat na congressman. Ganun lang po yun. Bakit po natatakot kayong malaman ng tao? Katulad kayo sa'yo, Terry Redon. Sinabi na meron kayo. Saro, Bicol, Party List. Meron kang 150 million. Bakit ka natatakot kung, di ba dapat proud kayo sa Saro Party List? Kung meron talaga kayong proyekto na pinagkagastosan ng 150 million? Magagalit ka talaga pagka wala naman kayong proyekto. Tapos nakalista kayo ng 150 million. Saan nyo dinala yung 150 million? Eto po, mag-react lang tayo dito ng konti. Bago tayo pumunta sa inyo, alam ko mas maganda pang magbasa ng inyong mga komento. Pero mag-react po tayo dito. Mangyak-ngyak sa burol. Barbers umapila sa mga bashers ni Akop. Sabi po ni Barbers, nasa ating kultura na hindi dapat nating inaalipusta o niyuyurakan ang alaala ng isang yumao. Kahit na ano pa siya sa paningin natin. Tama ka naman doon. Sinundan niya pa yan na hindi pagiging Pilipino. Yung manlait kay Akop o mangalipusta kay Akop. Ang tanong ko sa iyo, Barbers, yung bang ginawa mo yung ginawa ninyo, Quadcom, kasama ka dyan. Kasama si Akop, kasama si Google, kasama si Abante, si Mr. Contempt. Kayong mga taga-Quadcom, si Jerbil, pagka-Pilipino ba yung ginawa ninyo kay Tatay Digong? Pagka-Pilipino ba yung pagpapakulong kay Tatay Digong sa ibang bansa? Sabi nga natin, there is always the first time, di ba? First time natin nangyari na yung isang presidente na mahal ng mga tao ay pinakulong ng mga ulupong. First time na nangyari na may presidente tayo dati na mahal ng mga tao dahil sa war on drugs. Pinagtulungan ninyo sa Quadcom.
Araw-araw niyong inaaliposta. Araw-araw niyong pinagbibintangan ng kung anong krimen. First time yan. Kaya ang ganti po ng mga Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong, first time din nyo ring naranasan. Napatay na. Natutuwa pa kami. Opo, kasama po ako sa natutuwa. At pinapanalangin ko na marami pang sumunod na taga-Quadcom. Pinapanalangin ko rin na sana po may ma-overdose. Hindi po magandang pag-uugali ito. Pero grabe po yung ginawa ninyo kay Tatay Digong. Pinakamasahol na gagawin nyo. Alam nyo ba si Tatay Digong, sa totoo lang? Alam po namin na bawal magtayo ng rebulto sa Pilipinas habang buhay ka pa. Pero kung may exemption po na pwedeng ipagpatayo ng rebulto na isang tao dito sa Pilipinas ng buhay pa, si Tatay Digong yun. Sa tindi ng ginawa niya sa Pilipinas. Pero ano po ginanti ninyo? Kayo mga taga-Quadcom, kasama ka barbers. Ano ginanti nyo kay Tatay Digong? Pagka-Pilipino ba yan? Tapos sasabihin nyo, hindi nararapat yung ginagawa. Ano yung nararapat? Yung ginawa nyo kay Tatay Digong? Yun ang nararapat? Opo, first time po nangyari ito. Dahil first time din na nakakita kami ng pambabastos sa isang mahal na mga Pilipino na leader. Hindi nagnakaw yun. Nagkundak lang ng war on drugs. Pinaratangan ninyo na kung ano-ano. Tapos sasabihin ninyo na masasamang tao kami dahil nagdidiwang kami. Opo, magdidiwang kami kada may mamamatay na miyembro ng Quadcom. Hindi po kami magkukunwari sa tindi ng ginawa ninyo kay Tatay Digong. In the first place, hindi naman talaga kami religious eh. Ano pagkukunwari pag gagawin? Eh di wow. Dalawa na survey. Sabi nila, di ba? Isang survey lang daw yung SWS. Ngayon, dalawa na. Kaya huwag kayong mag-alala. Akala nyo malulungkot kami? Nagpa-practice na nga kami. Kayong gumawa ng mga pagpapasama kay Tatay Digong. Ay, teka lang pala. Baka kala nyo. Alam mo, eto, mag-react lang tayo dito ng konti kay Magalong. Nakalimutan na natin. Meron pala siyang kopya, di ba? Bakit ngayon mo lang nilabas? Nung sikat na selebiste. Natatabunan ka ba? Thank you very much muna kay Vince Xiao. Yan, na nagbigay sa atin ng NT $70. NT. Ano ba NT? Ang dami kong hindi alam na bansa. Okay. Meron ka rin palang kopya ng Cabral Files. Bakit hindi mo na lang ilabas, Magalong? Para matapos na yung usapin na yan. Oh.
Alam mo Magalong, alam ko kung bakit mo ginagawa yan eh. Sinasakyan nyo na naman si ano, di ba? Si Libiste. Kasi na ano kayo eh. Mas sumisikat sa inyo si Libiste, di ba? O yan kasi totoo. Totoong laban yan, hindi katulad mo. May script kasi sinusunod Magalong eh. Sana tinuloy-tuloy mo lang yung pagiging anti-corruption mo. Eh kaso, sumama ka rin sa script eh. Di ba? Gusto mo ring ipakita, naghanap ka rin ng gagamba. Alam mo Magalong, doon ka siran-sira. Nung nagsimula kang maghanap ng gagamba sa Davao City, doon na nasira yung political career mo. Aminin mo man at hindi. Yan na talaga. Diyan na natapos ang yung political career. Hanggang local ka na lang. Hindi ka na pwedeng pang national. Paano kayo magna-national level? 96% si BP Sara. Rating niya sa Mindanao, 96%. Ano pa lahat ng anti-Sara, anti-Duterte sa Mindanao? Bokya kayo ron. New Taiwan pala. Boss Buds, good PM. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaction.